mo, tapos pag merong mga nag-comment, may time ka para mag-isip. So, yun. Talaga. So, Korea is your first destination outside the Philippines or hindi naman? Hindi. Before, yun nga parang nung bata ako, sasama-sama ako sa mga beach, mga ganyan. Alam mo yun, yung tipong, hindi mo, alam mo, nakapunta ka na dun sa country na yun or dun sa destination na yun, pero wala ka na maalala. So, ang ganda nga ng ginagawa mo na, di ba, pwede mo siyang balik-balikan anytime. Yes. Tapos, yung next step naman dun is friends. So, ang dami mong pictures, ang gaganda ng pictures mo, pero di mo alam kung ano na yun, kung ano na yung in the future, hindi mo na siya mabalikan. Correct. So, ever since nag-start ako mag-travel vlogging din, naghahanap ako ng stories, kahit saan ako pumunta. Tapos, para din sa memory ko, kasi sobrang hindi maganda yung memory ko. So, sabi ko, isusulat ko siya. What do you mean? Hindi retentive yung memory mo? Parang, ano siya, dati mas first siya. Hindi ko maalala talaga. Huwag mo sabihin tulad ko ikaw. Halimbawa, let's say, in-introduce ka sa akin, maya iikot lang ko ng konti, hindi ko na ma-recall yung name. Minsan, gano'n. So, parang tulong na rin sa akin. Una, nag-start talaga siya as gano'n na, gusto ko pagtanda ko, meron akong babalikan, meron akong papakita sa mga tao. Yes. Or kung kailangan nila ng help, hindi ko na kailangan ulitin yung sinasabi ko. Kasi baka may ma-miss ako na something. Kaya nga. So, at least habang nandun pa ako sa experience, lahat ng naiisip ko, nandun na siya. Tapos, pag ako mismo, binabalikan ko yon. Ako ba nagsulat nito? Actually, Melody, totoo. You are the second person na narinigan ko ng actually, vlogger din siya. Sabi, kailan mo pa gagawin? 10, 20 years from now na hindi mo na mai enjoy. So, this is the perfect time. Kaya nga sabi ko, napaisip ako after na sinabi niya, na sabi ko, totoo yun. Tapos, eto ka, sinabi mo rin na kumbaga, kasi merong ganun parang sakalang nila iisipin yun na pag nag-retire na sila. So, parang, yes, may enjoy mo pa rin ng konti, pero hindi katulad ngayong mga panahong ito, di ba? Isipin mo, ikaw. Yung body mo, hindi na siya, baka hindi mo na kayang lumakad o hindi na kayang sumakay ng kabayo or so baka in the future hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin in the future. At least ngayon masaya ako. Yes. Okay naman siya, tapos nag-grow naman siya. Ang dami kong nakikilala, as in ang daming isa ako doon sa mga nakilala mo this afternoon, di ba? Tapos ang dami kong na-experience na kung nandun lang ako sa office, hindi ko siya limited yung hindi ako makaka-experience ng ganyan. Kasi dati, parang hindi ako ma-vocal, shy ako. So, yung mga tao nagkukwento. Tapos pag ako na, turn ko na, wala akong makwento. Pareho tayo. Ako din, yung tipong, di ba, ako actually naiingit ako dun sa iba na parang kahit alam mong kalokohan lang o kwentuhang lokohan lang, ang galing nila magkwento. Ang galing nila ako din hindi din ako magaling magkwento. But anyway, at least, in your case, hindi ito influensya ng friend, ng family. Kung talagang hilig mo, gusto mo yung ginagawa mo, Mel. Nung bata, influence din syempre ng environment mo. Pero ako yung nag-decide. Ako yung nagsabi na sige, kahit sinasabi ng ibang tao na hindi siya parang profession talaga. Ako yung nagsabi na sige, I'll make it work. Kahit anong sinasabi nyo, I'll make it work. Basta ito yung mo yun, ito yung hindi naman sa patunayan, pero parang wala kayo. Okay lang. Kung anong man sabihin nyo, basta ako, masaya ako sa ginagawa ko. So, yun. So, you're not working now. Kumbaga parang, nag-iintay ka ng next trip mo, ganun, or you're still busy I'm working? busy with, I made it work na, yung my work becomes, online. Okay. So, nagsasama siya. And then, pag may trips ako, basta meron akong internet connection, okay ako. So, talagang kakambal ng buhay mo yung internet, Oo, ngayon, lalo na kasi, mga 2 years ko na siyang ginagawa. So, dumadami na din yung, yung nakikilala ko. Tapos,
kung may opportunity na i-help out ko sila on their needs online, ganyan, may kailangan sila, yun. I-charge them. Pwede ka. Yun. Help fee, gano'n. Diba? I like the term. Meron akong giveaways, ganyan. Yeah. So, maganda yun for win-win for everybody. Correct. Readers ko, meron silang something, travel, GCs, mga ganyan, anything about experiences. Tapos ako, parang dinalagay ko siya sa travel fund ko rin. Okay. Pero you're still young, Melody, di ba? Parang ang layo na ng narating mo, ang dami mo nang nagawa. Kailan ka ba nag-graduate ng college? 2006. 2006. So 6 years na. Oo. Ano yun, nasa kolehiyo ka pa lang, ito, ginagawa-gawa mo na to? Hindi pa, more on, mas interested ako on language, or ganyan. Parang nabibuild na siya, yung appreciation ko for culture, for history, ganyan. Pero yung course ko kasi is economics, so parang more on business, paano kumita ng pera, ganyan. So yun, on the side ko lang ginagawa. Pero, yung language, ganyan, since Chinese ako, so parang, buti inaral ko yon. So, halimbawa ngayon, pupunta ako ng China, mas madali. Mas madali na yan. Mas madali. And then, ngayon, nag-aaral din ako ng ibang language. Wow. So, para pagdating doon, di ka... So, Chinese is given already. What else? Ano pa yung mga... Filipino, English, Hokkien, yung dialect. ng Hapon? Hindi, Chinese. Okay, yes. And then, ayun, nag-aaral ako ngayon ng Spanish. Talaga. Okay. Let's talk about South Korea. Ikaw yung magkwento. Kasi konti lang yung ano dito eh. Ang Seoul daw, the capital of Korea, South Korea, Seoul, South Korea yan, di ba? Ito raw ay isang dynamic 600 years old capital ng South Korea at ito raw ay pinaghalong modern and sinaunang lungsod. Is it true? Yes. Kasi for me, based on my personal experience, alam niyo yung meron siyang park dyan or mga modern structures building, tapos bigla meron siyang palace dyan sa gitna. Yung parang kahit pumasok ka dun sa palace, parang pagtingin mo sa labas, modern na siya. So, parang sobrang mix. Mix sa food din. Like, meron silang mga maraming, yung royal cuisine nila, pwede yon, or yung modern nila na mix na. So kaya pala ganun ang description. At saka maano sila on history din. And meron silang, nasa park yan, meron silang underground museum yung napuntahan ko, which talks about yung origins of their language, ganyan. So, parang kahit ano ka dun, lalakad ka lang, parang mafe-feel mo, parang nagsiswitch-switch. Modern, old, ganon. So, mas gusto ko yung ganon. How's the people in Korea? Kumbaga, we Filipinos, diba, sabi that we are warm, we are hospitable, we are friendly. Kumusta sila? Kumusta ang mga Koreano? I think it depends on the people din. Kasi yung kasama ko, nung time din na nag-tour ako, friend ko. Okay. So, at least medyo kagaanan ko na siya ng loob. Pero yung, siguro yung magiging ano lang dun is yung language barrier talaga. Syempre, kung ikaw, kausap mo siya, tapos hindi kayo magkaintindihan, syempre yung service niya sa'yo, baka hindi mo magustuhan or something. So, talagang, it depends on the people. Pero kung ano ka naman, kung turista ka or parang here, kung may sarili kang buhay. Ganon. So kung mag-pass by sa street, hindi naman yung nag-smile unless siguro ikaw yung nag-smile sa kanya. So normal din kung paano tayo here. Ganon din. Tapos okay din naman sila mag-help. Tapos yung makikita mo sa kanila on tourism, sobrang active sila. Like, online. Sino ba namang makakaisip na andun, ilagay mo na lahat dun sa website na Korean Tourism Organization. Lahat ng kailangan mo. So, kung hindi sila ganun ka-helpful na people, hindi nila gagawin yun. Correct. Kung hindi sila hospitable, hindi nila yun gagawin. Siguro napapakita lang nila on other levels. You've been to Busan? Yes. Busan. Ano naman ang Busan?
Ang Busan, actually, dumaan lang ako eh. Ang na-experience ko doon. Pangalawa daw sa pinakamalaking lungsod at siyang major port city ng Korea. Actually, I'm just going to find out kasi sa September, pupunta rin ako ulit sa Busan. Okay. And then, ang ginawa ko kasi last time is tour lang. Okay. So, parang patikim lang. And okay naman siya kasi may beach siya. May beach. Nung time lang na pumunta ako, medyo mahangin and nasa weather. Hindi siya katulad dito na all the time pwede, gano'n. Tapos meron siyang aquarium, mga ganyan. So, yun pa lang yung na-experience ko sa Busan. And then, meron silang sashimi na market. So, pwedeng may Korean style din na sashimi. So, pupunta ka dun sa market nila. Tapos, magpapa-chop ka ng sashimi. Tapos, kakain ka doon. Tapos, yung sinasabi nila, yung difference daw is yung wrapping. Okay. Kasi yung sa Japanese, kakainin mo na. Yun sa kanila, may sauce. Tapos yung talagang i-wrap mo siya sa leaves. Talaga? So, yun. Hindi ko pa siya na-experience, pero dumaan kami. So, yun. Actually, meron pala silang spring, meron silang summer, may autumn sila, and may winter sila doon. Kaya, great time to visit Korea daw during spring. Ako naman, okay siya kasi yung first ko is autumn. And then, spring, parang medyo pa-spring ako nun nung pumunta ako second time. For me kasi, 4 seasons, any. Kasi sobrang iba yung makikita mo. Kaya nga. So, maganda siya na balik-balikan kahit anong season. Bago natin iwan ang South Korea, mahal bang destination, mahal bang piliing destination outside the Philippines ang Korea? Sa airfare, siya, medyo nagmumura na siya. Okay. And then, yung hotel, medyo, depende sa type mo na hotel, pero meron doon sa website nila na homestay. Merong sa homestay din sila. Homestay. Although, hindi ko sure yung rates. Baka normal na mas mababa tiyak yun kaysa sa pero at least, meron kang experience with the locals. Yes. And then, sa food, medyo mahal. Kasi nung pumunta ako, naubos yung dala ko sa food at saka sa food and shopping. Hindi ako nag-shopping kasi mahal. Mahal. So, talagang punta ako sa mga parks, libre naman din yun. Tapos, hindi ako nag-shopping masyado kasi mahal. Sa food siya. Sa food siya na ubos. Mahal ang food nila. Transportation. Kasi magala ako. So, ayun. Ang tapang mo. Kasi, you travel alone ba? May mga pagkakataon na nag-iisa ka or you go with your friends every time na, especially kung outside the Philippines or with a member of family or kung dito, have you tried na ikaw lang mismo yung dito sa atin na, halimbawa? Depends on the location din. Kung feel ko safe siya. Ganon. So, for Korea, na-try ko lahat. Kasi, 4 days kami doon with my friends on a tour. Tapos, nagpaiwan kami ng 1 day. Tapos, nagpaiwan ako ng 6 days. So, yung 6 days na yon, medyo mag-isa ako, pero kasama ko yung Korean ko na friend minsan. So, yung food, walang problema kasi alam niya. Yung language, walang problema. Yung lang niya, hindi pa siya nakatour din ng Seoul kasi hindi siya taga Seoul. So, sabi niya, sige, let's travel together. Okay. So, yon. And then, for the solo trip naman, minsan nagso-solo trip ako. Like, yung pinaka-first ko na solo trip here, domestic, is Iloilo. Talaga? Pero, yung mga pumupunta ako na ganon, may mga vlogger summit, okay. Para at least kahit mag-isa ako, meron akong makikita na ibang tao din. Correct. Tapos pupunta ako ng Gensan mag-isa. Parang pupunta ako mag-isa, pero pag uwi ko, meron na akong kasama. May kasama ka na. In the middle, may kasama na ako. So, papunta lang dun yung nag-iisa ka. So, meron akong mga nakikilala din na friends, ganyan. Yes. Tapos, usually, hindi ko masyado type pag maraming tao masyado. Pag tour, sa groups, ganyan. Kasi ang hirap i-handle. I mean, lahat kayo, iba-iba gusto. Totoo yan. It's either that, or sabihin ng lahat ng tao, ikaw bahala. Walang gusto mag-decide. So, parang minsan ako,
okay, sige, ayaw nyo. Ako magde-decide na gusto ko. O, dito tayo. Walang reklamo. Walang reklamo. So, yun. So, at least, maganda. Anyway, halfway pa lang ho kami at tutuloy pa rin ho natin. Iloilo, Jensen pa lang. Ang dami ho niyang mga destination pa na pagkukwentuhin natin. By the way, guys, just in case may mga gusto kayong itanong, kung wala naman kayong linya ng telepono pero may cellphone kayo, pwede kayong tumawag or mag-text sa amin. Type DJR space, then your question kay Melody. Send nyo lang po yun sa 2299. Sige po, babalik po kami. Ang oras po natin, 33 minutes na makalipas po ang 1 o'clock. Magbabago. Tara na, biyahe tayo. Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Hey bro, take a look at my new Facebook friend. Pretty, no? Yeah, pretty nga. Except for the pimple scars. Pretty pa rin. Napupunta mata ko sa scars eh. Pretty pa rin. Scars nga lang. Oo nga, no? Pinag-uusapan ba nila ang peklat? Profile picture mo? Say, tama na sa peklat. Use the Manu Skin Aid. It kills bacteria that causes skin infection para maiwasan ang peklat. Para... Ganda niya, men! Like button! Available at Mercury Drugstores. Like us on Facebook.com/TamanusKinAid or text 0917-854-2248. Sir, is Mr. Lopez in? White. Why, ma'am? May meeting po kami today Kinis. Can I ask you to wait, please? Develop fair, moisturized white skin with Fairy White Soap. It has natural extracts with vitamins that are not harsh to the skin. It also lightens the skin tone and helps make skin blemishes less visible. Soft. So, can I have your Facebook? Add me, facebook.com/fairywhite. Available at all Mercury drugstores nationwide or call us at 0917-854-2248. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa impila ng DZAR Sunshine Radio, 1:36 ng hapon. DZAR Balita. Magandang hapon, narito ang mga balita sa oras na ito. Mga motor rider na nakapila sa DTI EDSA lungsod ng Mandaluyong para sa free registration ng helmet, nag-uwian na dahil sa inip sanhi ng mabagal na proseso. Samantala, Proclamation 435 para sa paggawad ng National Artist Award kay Fernando Poe Jr. nilagdaan ni Pinoy. May ulat si kapartner Mader Lilia Tolentino. Mader? Pangulong Aquino ang isang proklamasyon na kumukumpirma sa pagkakahirang kay Ronald Poe Jr. na lalong kilala bilang Action King Fernando Poe Jr. bilang National Artist noong taong 2006. Sinabi ni Presidential Deputy Spokesperson Abigail Balte, kinailangan ng Pangulo ang paglagda sa isang bagong proklamasyon para kumpirmahin ang posthumous National Artist Award kay Poe dahil tinanggihan noon ng kanyang pamilya ang parangal na iginawa ni dating Pangulong Arroyo noong Mayo 23, 2006. Batay sa Proclamation 435 na nilagdaan ng Pangulong Aquino, kinukumpirma niya ang gawad parangal sa aktor sa ilalim ng Proclamation 435. Nilagdaan ng Pangulo ang Proclamation 435 noong Hulyo 20 para sa paggagawad ng posthumous award na isang seremonya sa palasyo na itatakda sa lalong madaling panahon. Mula sa Malacanang, Lilia Tolentino nag-uulat para sa Alternatibong Radyo DZAR Sunshine Radio, kapatid mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, miyembro ng PALEA na nanira ng kagamitan ng PAL, kaso inakyat na sa korte. May ulat si kapartner Boyet Guillermo. Boyet? Nagpalabas ng resolusyon ng Pasay City Prosecution Office na nagre-rekomenda na iakyat na sa korte ang kasong kinakaharap ng 234 na miyembro ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA. Ayon sa resolusyon ni Pasay City Assistant Prosecutor Teresa Cabalon, napatunayan na may probable cause para isampa ang kasong paninira ng pasalidad ng PALEA sa ilalim ng RA 9497 laban sa miyembro ng PALEA.
Kaugnay nito, nagprotesta sa harap ng Justice Hall ng Pasay City ang 100 miyembro ng PALEA at binabatikos ang ipinilabas na resolusyon ni Assistant City Prosecutor Cabalum. Ganun pa man, naghain ng motion for review ang PALEA. Kung matatandaan ng mahigit na 1,000 miyembro ng PALEA ay naapektuhan ng outsourcing ng PAL na mahigpit na tinututulan ng PALEA na nauwi naman sa kanilang pag-i-strike at habang sa kainitan ng strike, pinipigilan ng PALEA ang anumang mga kagamitan ng PAL na maglabas-masok sa in-flight center nito sa Mia Road. Boyet Guillermo para sa Alternatibong Radyo, DZAR Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, presyo ng liquefied petroleum gas tataas ng 7 piso kada kilo sa buwan ng Agosto. Ayon kay LPGMA Party List Representative Arnel T., ang pagtataas ng presyo ng LPG ay bunsod pa rin sa world contract prices ng LPG. Yan ang mabalita sa oras nito. Mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. Kreselyn Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Likas ang lindol sa ating bayan dahil tayo ay nakatungtong sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ang babala ng sayantipiko, muling gagalaw ang West Valley Fault sa Kamaynilaan. Batay sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, posibleng malaking pinsala ang idudulot ng napipintong lindol. Yun ay kung hindi tayo maghahanda. Ngayon pa lang, dapat malinaw na ang gagawin ng bawat pamilya, bawat komunidad at ng mga otoridad at lokal na pamahalaan sakaling sumapit ang mapinsalang lindol. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. Ito po si Loren Legarda. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ni Senator Loren Legarda at ng himpilang ito. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching the whole world. Nagbabalik ang biyahe at gimmick. Alright, 20 more minutes. Hinayaan ko talaga si Melody na siya yung magkwento eh. Talagang especially dun sa mga destinasyon na tinatanong ho niya ako daw ho ba'y biyahero din eh. How I wish na hindi ko kayo hindi niyo ako maririnig, hindi niyo ako mapapanood at ako ay nasa biyahe. Dala na lang ako ng camera para magkukwento ako sa inyo. Okay. Dito muna tayo sa ating mga local destination, Mel. Ano yung unang first local destination na napuntahan mo? Marami akong napuntahan before, pero as a travel blogger. Nitong sinimulan mo na itong Baguio. Oo, na-invite ako nun sa isang event. Mm-hmm. Tapos dami nilang mga ginawang pakulo. Tapos nagustuhan ko siya. Like, mag-yoga ka sa Baguio. Mm-hmm. Yoga, di ba, mainit na lugar. Sa mainit. Malamig. Tapos yun, malamig. Wow, na anuhan ko, nagustuhan ko. Tapos ang dami. Dati kasi yung Baguio is kasama ko lang family ko or friends ko. Pero ang boring. Ganyan yung idea ko of Baguio. Ang tagal ng trip. Tapos, wala ka rin gagawin. So, after nung trip na to, parang sabi ko, wow, ang ganda pala ng Baguio. Gusto ko siyang ma-experience ulit. So, akyat ka ulit. Oo, akyat ulit ako. So, yun. Okay. So, dun sa ating mga local destinations dito sa Philippines, kasi baka yung iba gayahin ka nila. Kasi, pero marami rin bang mga vloggers na babae? Maraming mga travelers din na babae? Yes. Meron naman. We actually have meron isa Pinay solo backpacker, si Gil. So, nagta-travel siya. So, on a backpack. And then sila, We Are Soul Sisters. Ano sila, magkapatid sila or friends sila. Dalawa sila, babae, ganun. And then, marami naman siya. Depende lang siguro sa destination. Pero, your next trip,
My next trip is Zamboanga. So, Zamboanga, sino ba yung actually hindi ng kanyang next destination yung ano ba yung festival doon sa may pupuntahan siyang festival sa Zamboanga. Ako naman tinaon ko siya sa end of Ramadan. Okay. So gusto kong curious ako, wala akong idea on Muslim culture, ganyan. So, gusto ko sana na makita ko lang or andun lang ako sa tabi, observer. Or kung kayang maki-experience ko ano yung experience nila. So, yun. Your memorable trip dito sa Pilipinas? Pilipinas, on food. On food and people. Hospitality talaga sobra. Iloilo. Talagang Yes. And then, meron sila doon mga churches na sobrang century maganda. old at saka magaganda. Mga UNESCO heritage site. And then, food, sobrang dami. As in, chicken. Hindi ako mahilig mag-chicken. Pero after na trip ko doon, okay. Kasi everyday kumakain ako ng chicken, iba-iba. Pinuntahan ko doon yung Mang Inasal. So, lahat ng temptations dito sa Manila na ang dami ng Mang Inasal nung time na yon, pinigilan ko. Kasi sabi ko, pupunta ako Iloilo. Gusto ko doon sa first branch. So, hinanap ko yung first branch. Paglapag ko, yun yung hinanap ko. Tapos may malaki siyang manok doon. Tapos, iba yung experience. Masarap talaga yung chicken nila. Masarap siya. Sana pagbalik mo dito, kain ka naman doon. Tapos kinumpare mo yung ano. So, yun. Naging mas memorable siya, diba? Hindi siya yung kumain ko lang sa Mang Inasal. Ganun. So, yun, Iloilo. And then, for festival pa lang na napuntahan ko here is Gensan. Ano bang Tuna Festival? Tuna Festival, so, okay. Masaya yun. Kasi kasama namin yun, meron kaming Soxergen Experience Tour. Mga vloggers ang nagsama-sama. Tapos, yun, okay siya. Every year or every quarter siya ginaganap. Meron, parang ang tawag niya doon, sex tour. Kasi Soxergen Experience Tour. So, dinala kami sa Gensan, South Cotabato, Sarangani, ganon. Okay doon. And then, yung Coron talaga gusto ko. Coron and Palawan. Coron, El Nido. And then, Boracay gusto ko siya pag rainy season. Kung ayaw mo nung summer season na maraming kasi siya, malumot siya. So, kapag mga March, nung pumunta ako nung March, puro green. Okay. Yung shore, hindi siya white. So, hindi ka makalusong. Maraming makate. Pero, nung pumunta ako mga twice na August, sobrang ganda kasi walang sun. Paghapon, mahaba, sobrang yung shoreline. So, upo ka lang doon. Pwede ka magparaw. Yung boat nila. Yes. And then, walang tao. So, medyo tsempo ka lang na baka umambon ng konti. Pero, yung atmosphere doon ng August, maganda. Sabi nila, maraming nag-aambisyon din na makapunta ng Marinduque for their Moriones Festival. Yun ba isa rin sa mga kinukonsider mo na marating na probinsya or you've been to Marinduque already? I haven't been. Yung siguro yung mga festivals, I think personally, nire-reserve ko siya kasi yung photography skills ko, hindi pa siya ganun ka high. So, syempre, pero magaganda, ikaw na mismo yung nag-shot doon sa nasa, okay na, ano na siya. Kumbaga, especially yung nakapronta doon sa site mo na, so, parang for me lang, limbawa yun, mga festival, diba sumasayaw-sayaw sila. Ang hirap nun, picturean pa for me. Pero yung ibang mga travel blogger, ang kaganda ng mga picture nila. Correct. So, parang, medyo yung mga ganong sobrang high action, siguro rin na-reserve ko siya for, Okay. Kasi nga, yun din yung kagandahan dapat magaling ka rin na photographer hanggat maaari para wala kang mamimiss. Anyway, yun din naman yung intention para, kumbaga, ma-share mo at mabalik-balikan mo yung, kaya nga, alam mo ba yung, hindi ko ma-recall kung sino dun sa mga kasamahan mo yung, kung kinakailangan gumising siya in the middle of para lang makakuha sila ng perfect shot, gagawin, sabi ko, kaya parang kailangan nilang mag-exert ng extra effort para Tsaka nandun ka na rin, hindi mo alam kung kailan ka babalik. Oo. So,
yun na, parang for me, halimbawa gumising ka ng maaga, isa na rin yung experience na hindi mo ginagawa usually. Pero dahil gusto mo ng perfect shot ng sunrise, gagawin mo. Oo. Okay. So, pero hindi rin yung naiisip na parang, 'di ba? Kasi nga nandun na lahat ng mga the pictures, the destination, lahat na yun nandun na. So parang yung iba, bakit pa ako pupunta doon? Sundan ko na lang yung mga site nila at hindi man ako nakarating doon personally. At least may alam ako na ganun. Actually, yung sa vlog ko naman, parang ganun yung gusto ko ma-experience ng mga tao, ng mga readers. Kung hindi talaga nila personally, kahit ako din naman, meron akong mga destinations na wish ko lang. Pero at least, may nalalaman ako about doon. Para pagdating ko doon, halimbawa in the future, ganyan, ready ako. Alam ko kung anong meron doon. Meron kang idea about the place. Kung doon naman sa gagayahin yung mga itinerary, sa akin personally, okay lang. Kasi lahat naman yan, ginagaya lang din naman natin sa ibang tao. Ang nagiging difference lang is yung experience mo talaga. Iba talaga pag ikaw mismo yung naka-experience. Pwedeng pareho, pero iba pa rin siya kung ikaw yun. Si Denise Palabang, hi, mahirap po ba mag-travel ng solo? Nakakatakot siya sa start, pero kapag pag solve ka na, ako kasi pag may airfare ako at saka tulugan, okay na. Tapos, mas maganda kung meron kang local na kakilala. Sa akin kasi ngayon, parang maganda kasi may avenue ako magtanong. Like, halimbawa, hingi ako ng tips. Merong Pinoy travel bloggers na handa naman sila tumulong. Merong akong readers from nationwide. So, tatanungin ko, ano ba maganda dyan? Yun, baka gusto nyo magkita or something. Ganyan, para, yun. Or mga friends, tanong friends ng friends, ganun. So, hindi naman necessarily kailangan mo sila makita, pero at least ready ka or may research ka about it. Yes. My next question, Melody, we're running out of time. 10 minutes na lang tayo. Totoo bang maganda ang Pilipinas? I'm referring to our destination. Kumbaga, talaga bang ma-appreciate ng mga first-timer na mga foreign tourists ang ating mga destination dito? Yes, kasi meron tayong parang halos lahat. Kasi ikaw yung dahil ang dami mong napuntahan yung iba-ibang mga bansa at isa rin sa mga hinahanap mo is their tourist destination. So kaya ako natanong yon. So hindi naman tayo pahuhuli sa kanila halimbawa? Hindi naman. Mas tayo siguro mas lamang tayo sa natural resource. Natural yung mga sites, natural sites. Yung mga pag-preserve lang siguro minsan at saka yung mga information. Minsan kulang sa information. Yun. Tapos nakascatter pa yung mga data. Hindi siya parang hindi masyadong centralized pa yung data. Okay. Mahal bang ano yung feedback na naririnig mo doon sa kasi dito sa atin para bang pagka ikaw ay nandun sa if your business ay nandun sa isang tourist destination, parang kahit alam mo na kababayan mo yung nandun, yung presyo na binibigay, usually may mentality tayo na maraming pera yan, turista yan Ang ko doon, feeling ko minsan gusto lang nilang makipag-converse. Gusto nilang makipagtawaran. Okay. Nag-enjoy silang makipagtawad, makipag-usap sa turista, ganyan. Kung magaling ka talagang mag-bargaining skills, matutuwa sila sa'yo, bibigyan ka nila ng discount. Pag babae ka, mas mura bibigyan nila sa'yo minsan, or may extra favors, dagdag, ganyan. Pero for me, feel ko parang mas maganda kung equal din for all. Kahit turista ka or kahit Pinoy ka, wala kang tinitig ng color of the skin. Yes, so mas maganda yon. Hindi yung dadagdagan mo yung presyo kasi alam mong foreign tourist siya, may pera siya. Sana hindi ganoon. Kasi minsan alam mo yung saging na bibilhin mo diyan sa ito lang yung presyo tapos biglang ang mahal-mahal. So parang doon nagka-come into play din yung mga
vloggers or yung mga nag-give out ng information na bago pa sila pumunta doon, i-inform mo na sila. Yes, na, yes. Uy, ganito lang yan ganito lang yung fare dyan. So, yun yung maganda rin na at least na-warn mo sila, nasi-save mo sila ng ganong money para magamit pa nila sa ibang ibang destination. Like yung kinukwento mo nga sa'yo, pwede palang 500 lang yung kabayo, 1,000 yung binayad na doble. Yeah. So, yung 500 na yon, kung siguro nag-research konti or something. Hindi ganun. Hindi ganun. Pero, kung last minute naman, tapos gusto mo talaga siya, parang gawin mo na lang worth it yung sulitin mo na lang. Patakboy mo yung kabayo mo. Ganun. Pahila ka dun sa kabayo para mas maganda. So at least coming from a traveler like you, it's more fun in the Philippines at hindi naman kahiya-hiya yung ating mga ino-offer na destination doon sa mga foreign tourists at maganda ang Pilipinas in short. Yeah. Maganda. Maganda siya kasi yung narinig ko, hindi pa ako nakapunta Batanes. Meron daw snow doon. Parang yung Ilocos, meron sand doon. Yes. So, may parang desert. So, parang pwede ka rin maka-experience ng iba-iba dito. Yes, kung anong feel mo, kung gusto mo adventure, gusto mo pagkain. Gusto nyo pumunta ng ang dami talaga nag-aambisyon. Saka maganda kasi yung language barrier, wala siya. Kasi yung mga tao, marunong naman magtagalog. Correct. So, hindi siya kasing hirap ng dun ka sa ibang bansa. That's very true. So, dun sa ating mga kababayan, hindi ibig sabihin at babae kayo, hindi kayo pwedeng mag-explore at hindi kayo pwedeng maging traveler. Sige po, si Melody ay hindi ho siya, hindi bata pa siya, pero ang layo na ng kanyang narating and your dream destination. Dream destination sa ngayon kasi nagbabago siya Nagbabago siya. Sa abroad, it's Spain talaga. Gusto ko siyang, ewan ko kung bakit. Hanapin mo si Amparo Muñoz sa Spain pag nagpunta. She's our 1974 Miss Universe. Okay. Wala ka pa sa mundong ibabaw ng mga panahong yun. Ayun, Iceland gusto ko. So, land of fire and ice. So, yun, international. Sa Philippines, gusto ko ng Batanes. Sa Sulu. Sa Sulu? Sulu ba yung tawag? Sulu. Actually, marami ho tayo. We are archipelago at we are surrounded by water. Kaya ang dami mong may experience. Kung ayaw mong mag-aeroplano, pwede kang mag-barko. Usually, gano'ng katagal lang ang inilalaan mo? Ilang araw kang nagbabiyahe? Pag international, minsan 1 linggo, 2. Pag dito... Talaga sinusulit mo pala. Kasi isa lang naman din yung fare mo eh. Minsan pareho lang. Kahit gaano ka katagal, pareho lang babayaran mo. Yun nga lang sa hotel, ganyan. Yes. Accommodations. Pero kung matipid-tipid ka naman, okay naman siya. Okay naman yun. Ikaw rin ba yung traveler na hey, my budget for today is 1,000 pesos. Kailangan hindi susobra dito, or my budget for this day is only 500 pesos. Ano po ako? Parang my budget for this trip. For this trip, not day to day. So, ako bahala kung halimbawa, nasa abroad ako, ito lang yung dadalhin kong pera. Hindi ako mag-excess dyan ng gastos. Kahit may credit card ako or something, ganon. Kasi wala ka That's naman one way of your kukuhanan. disciplining yourself din, di ba? Parang you can control. You're on top of the situation. Tsaka pati yung sa itinerary mo, sige lang, kung ayaw mo magising ng sobrang maaga, okay lang. Tapos, kung hapon ka na aalis, okay lang. Lahat okay lang. Basta kung saan ka masaya, go. Ayan, so, guys, tama yung sinabi ni Melody. Kailan pa kayo mamamasyal pagka may tungkod na kayo na hindi na kayo, yes, makikita nyo, mapifeel nyo yung lamig, pero hindi na 100% yung ma-enjoy. So, maybe this is the right time. Mayroon naman pong mga biyahe na weekends lang, pwede naman. Yes, may biyahe naman na makakatipid tayo. Ikaw ba yung nag-a-avail ng mga promos? Actually, ngayon, medyo na parang
hindi na ako sensitive kasi ang dami. Tapos, alam mo naman na magpo-promo din siya next. So, hindi na yung, ay, mayroon pala, basta. Pero nagko-collect ako ng miles. So, doon ako bumabawi. Yung iniipon ko siya. So, yun. Ayun. Okay, so, thank you for your time this afternoon. Daldal ko pala, ang dami ko palang di ba? Na-discover mo na bagamat sinasabi mo nga mas nai-express mo in writing, pero napatunayan mo ngayong hapon na, hey guys, madaldal din ako, kaya ko ring magkuwento ng aking mga personal experiences. Tsaka kahit ito, parang kinoconsider ko na siya na travel experience. Kasi diba? Kailan ka ba naman makakaano sa radio? So, pero anytime na libre ka, the program goes on air Monday, Wednesday, and Friday after your next destination at may mga gusto kang ikuwento, you are very much welcome to be part again of my program dito sa DJ. At mabuhay ka at siguro maraming napaisip ngayon na nga naman, 'di ba? Bakit ihuhuli ko yung pamamasyal, paano na lang kung hindi na pala ko aabot doon, kasi we can never tell Melody na baka wag naman, pero 'di ba? So wag yung pwede mong gawin wag mo nang ipagpaliban pa. Yes. So maraming salamat. May gusto ko bang i-hi at sabihin pa do sa ating your travel tips? Sige, yun na yung ating ending. Ikaw na ang mag-end ng show. Travel tips, maganda pag naka-research ka ng konti, at least, tapos lagyan mo ng list kung ano yung mga gusto mo puntahan, tapos pag nakarating ka na doon, pili ka na lang. Or i-forgo mo yun lahat kapag nakamit ka ng somebody, tapos sinabi niya sa'yo na dito ka na lang pumunta, ganon. Go lang. Kung ano man yung tapos always wear comfortable clothes, kasi parang kahit mo fashion ka dyan, pagdating mo doon, lalakad ka, kawawa yung paa mo. Yes. So, kung yung paa mo hindi na kaya, paano ka makaka-travel? So, that's true. Yun. Okay. And last, 2:00 na, ilang taon mo pa nakikita na gagawin at i-enjoy mo itong ginagawa mong ito, Melody? Forever. Forever. Okay pa ako. Sige, 10 years, 15 years. Di ba sabi mo, nababago-bago bigla? Baka bigla after 5 years, parang iba na yung interest mo. Okay lang din. At least, yun nga, guiltless getaways. At least wala akong pinagsisihan. Correct. Wala. Yung mga trips ko, kahit ulitin ko lang okay lang. Kasi masaya siya. So, yun. Okay. So guys, thank you very much. Happy weekend sa inyong lahat. Happy weekend po. At sana ay na-enjoy nyo yung kwento sa atin ni Melody doon sa iba't iba niyang mga destination. Dito ay plug ko lang po. Sure. Kung gusto niyo ako hanapin online, type nyo na lang kasi mas madali, Girl Kuripot sa Google. Type nyo lang yon, or sa Facebook, type nyo lang doon, Girl Kuripot. Kasi namimigay ako ng minsan mga trips, mga travel GCs, mga experiences doon. So, yun din, para at least kahit nandito kayo, makaka-experience kayo ng something Japanese, something Korean, ganon. So, talaga. Yun, punta lang kayo. Girl Kuripot ho. Ayun, huwag niyong kalimutan yan. Puntahan yung site mas madali kasi yun Yung travel blog ko is guiltlessgetaways.blogspot.com. So, yun. Pag nahirapan kayo mag-spell or hindi nyo matandaan, Girl Kuripot na lang. Yes. Okay. Paalam na po sa inyong lahat. Claire, maraming salamat. Melody, thank you very much. Hanggang sa weekend na. Hanggang Lunes na pala. Lunes na. Salamat po. Healthy Chat na po. Susunod na. Gabi, puro kayo. Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin. Inyong napakinggan ang 1 oras na paglalakbay at pamamasyal sa himpapawid, biyahe at gimmicks sa isa na namang paglalakbay at pagtuklas sa mga paraisong lugar sa Pilipinas. Ang Perlas ng Silangan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Suarezug Media Corporation, a member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakinggan tuwing Sabado dito lamang sa DZAR Sunshine Radio, ang nababanahong palatuntunang pangradyo dito sa Bayan ni Juan. Si Jess Aranza, si Mang Jess, si Senador Juan Ponce Enrile, si Mang Juan. Opo, sila nga po ang inyong makakahuntahan dito sa Bayan ni Juan. Mapakikinggan mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga Sabado dito sa Bayan ni Juan. Siglang talakayan sa mga isyong pambayan, pang-ekonomiya, pampolitika, negosyo at panghustisya dito sa Bayan ni Juan. Kale